Good morning, mga boss. So, alam niyo mga boss, sa pagbablog, so kailangan mo talaga na magsalita ng malakas para masagap ka ng malinaw ng ating camera kung wala kang microphone. Paano kung halimbawa lumalayo ka na sa camera? Masasagap pa kaya yung boses mo? Tulad nito. Ganito na kalayo yung camera mo dito. Hindi na talaga medyo malabo na yung ating maririnig. Kumbaga, hindi na malinaw yung boses na ating maririnig. Kaya kailangan natin gumamit ng isang microphone wireless. At ito po yung microphone na gagamitin natin. So, kailangan natin gumamit ng isang microphone para yung pagbablog natin ay malinaw at malakas ang boses na ating masasagap. So, ang gagamitin natin, ito, mayroong nag-sponsor na naman sa atin, isang anonymous girl na ayaw magpabanggit ng kanyang pangalan. So, itong binigay niya sa atin na microphone, ito yung Holyland Lark M2. So, wireless na po ito. So, bubuksan natin ito, tapos itatry natin kung gaano nga ba kalinaw at gaano kalayo yung nasasagap niya. Yung kanyang frequency kung hanggang saan tayo pwede. Pero ayon sa mga nagre-review nito, at 300 meters ang layo, nasasagap ka pa rin. Pero hindi naman natin kailangan talaga lumayo ng gusto. Kadalasan lang, siguro mga 5 meters. Ganun. Yung mga 10 meters, malayo na yan. Pero susubukan pa rin natin mamaya. So ngayon, bubuksan na natin ito. Ipapakita natin kung ano ang merong dito sa loob. So yan. Actually, meron ako ng isang mic, yung Boya. Kaso, hindi compatible dito sa camera na aking nabili. Siya nga pala, ito yung camera na ginagamit na natin. Ito yung Insta360. Ito, kinalas-kalas ko muna kasi hindi kailangan na walang sagabal. Insta360 is Pro 2. Ito na po yung camera na nakaharap sa akin ngayon. So, ito na po yung laman niya. So, mayroon siyang ito. Mayroong mga ito ano to tawag nito, ito yung pinaka-manual niya. Tapos meron siya mga sticker. Ang ganda ng mga sticker niya. Ito yung mga sticker na nakakabit. Tapos ito na yung mic niya. Ito na. Ito yung laman niya. Tingnan natin, bubuksan na natin. Yan. Meron siyang dalawang mic na parang butonis lang siya. At meron din siyang isang anong tawag nito? Yung receiver. Ito yung receiver niya. Na para kahit na lumayo ka, masasagap ka niya. At meron din tayong dalawang receiver din. Isa sa pang iPhone, isa sa cellphone na pang Type-C. So yung gamit natin na camera Type-C siya. So magagamit natin ito. Kahit na iPhone, magagamit natin siya. So, titingnan pa natin dito kung ano pang meron naman dito. Ito. Meron siyang maliit na bag na paglalagyan mo nito. May nakalagay na Holyland. Ayan. Tingnan natin kung ano naman. So meron pa rin siyang dalawang necklace, no? Ito, pwede mo siyang pwede mong gawing kwintas to para
Yan, parang ganun lang. Tapos yung isang mic, dahil magnetic naman siya, hindi mo siya ganyan lang, nakadikit lang siya ng ganyan. So, kaya napakaganda siya kung yan ang gagamitin mo. So kahit anong galaw mo, kahit anong takbo mo dyan, hindi yan matatanggal. So bukod niya, kung hindi mo naman ito gagamitin, ay may mga magnet yan. Ito may magnet, ito may magnet. So kung gusto mo ilagay dito sa ilalim ng damit mo, nakaganyan lang siya. So, di ba? Hindi, parang hindi siya talaga sa gabal na hindi katulad ng iba, may mga clip-clip. Dito mo lang siya pwedeng i-clip. Yung mga ibang mic, dito mo lang siya i-clip. Pero hanggang dito. Pero ito, nandito siya sa baba. So, maganda tingnan. Pwedeng ilagay sa gitna kung saan mo gusto, basta malapit doon sa bibig mo. Para at least nakasagad mo. At meron din pala tayo ditong wire na 3.5mm. Para yun sa, kung halimbawa naka-Android ka, pwede rin itong gamitin dito. Ito yung magiging receiver mo. Kaya lang nakakabit dyan sa camera. Ito yung magiging receiver mo. Kung naka-Android ka, pwede ito sa, basta na kahit anong cellphone. Pwede yan. So meron din tayong ano dito, yung pinaka-balot ng mic. Kung gusto mong balutan niya ng ganyan. Para yung pansalak dito, filter, naka-filter ng boses mo para lalo siyang mapapatinig. So ngayon, susubukan na natin ito. Ikabit. Ito yung boses natin kanina na wala pang hindi pa nakakabit yung microphone. So ngayon ikakabit natin. Okay. So ito na. Ito na yung boses natin na mayroong nakakabit na yung mic. So, ito, pinakita ko na sa inyo kanina ito. At saka itong mga nakikita nyo ngayon sa harapan, pinakita ko na sa inyo kanina ito kung paano gagamitin. So, ito rin, yung Insta360 natin, pwede rin natin itong gamitin dito, yung mic na to. Ngayon, ilalayo lang natin kung hanggang saan yung frequency niya, kung hanggang saan natin masasagap to. Kasi ang ayon sa mga ibang nag-review nito, nasa 300 meters daw. So ngayon, lalabas tayo doon, iikot natin yung camera at para malaman natin. Ayan, medyo malayo-layo yan. Lalabas tayo doon. So, sundan nyo lang ako. So, nandito rin, nakakabit din sa dibdib ko yung yung mic. So, dito siguro ito, mga 10 meters. So, abanti tayo ng konti. Na kung naririnig nyo pabupa ako, ito mahina lang yung boses ko. So, hindi gaano ako nagsisigaw dito. So, dito mga 20 meters. So, abanti pa tayo ng konti. Hanggang dito sa pinakadulo. So, yan. Ito yung dito mga 30 meters na to. Yan. Kung nakikita nyo pa ako. So, dito pag ganitong kalayo, meron tayong, pwede natin itong gamitin kapag halimbawa, meron tayong ine-interview sa medyo malayo-layo na mahaba-habang distansya na hindi niya nalalaman, pwede natin gawin to. Isusum na lang natin yung camera. At least makukuha pa rin yung boses niya. Yan. So, pabalik na tayo. Titingnan natin kung mas malinaw pa yung boses na nasasagap niya. Ayan. Kung nagustuhan nyo po itong ating pagre-review nitong microphone, ito, yung may recommend ko sa iyo, ito yung Holyland Lark M2 na
pwede kong i-recommenda sa inyo. Ito po ay malinaw at malinis yung kanyang boses. At para doon sa mga nagtatanong, mayroon na rin itong noise cancellation, yung automatic na siya. Kapag sinalpa kong siya dyan sa receiver, yung pinaka-receiver niya, automatic na yan. Maano niya na yung ingay sa labas. Kumbaga yung boses mo lang ang masasagap dito. So, kung nagustuhan niyo po itong ating review, paki-like and share naman ng video ito para nang sa ganun ay mas marami pang nakakalam nitong mic na to. Kasi itong mic na to, alam ko, kadalasan kasi ang mga ginagamit ng nila yung mga buya. Ayaw nilang gumamit itong Holy Land, pero nung makita namin sa review nito lalo na sa mga TikTok, so marami nang tumatangkilik nitong Holy Land at nagpapatunay na talagang malinis at malinaw yung frequency ng kanyang boses. So, bago tayo magtapos, shout out nga pala kay Isidro Bahar Vlog dyan po sa Masbate. At syempre kay Papa Jones TV, ang biyaherong Masbateño pero hindi babayero. Ganon din po kay Nol Vlog at saka kay Rex Motovlog. Rex Motovlog, mabuhay ka. Maraming salamat. Bye-bye.